Unang usapan kasi namin yan is pagdating daw ng June, hindi na ako mamumulima. Kasi lahat daw provided. Sa dami ng dambuhalang tulong na dumagsa sa pamilya Baterbonia, ganito na lang kaemosyonal ang ina ni Rene at ang kanyang nag-iisang kapatid na lalaki. Sa kabila ng bagong biyaya, pinatunayan ng ina ni Rene na hindi sila madamot dahil ang kanilang dating tricycle at pwesto sa palengke na naging kabuhayan nila noon ay buong puso niyang ipinamahagi sa kanyang kapatid upang sabay silang umasinso sa buhay. Hindi na akong balik sa trabaho. Kumiyatag mong bagani ka na ako yan sa negosyo mo. Ako na yan. Ako yung mutarang sa kulungan. Alam na ko ganana doon sa amo, tagal-tagay ko gusto nga. Mayaya ko ikaw, uglisod. Kung pakikinggan natin mabuti ang mga huling salitang binitawan ni Rene Bobet Baterbonia sa kanyang ina, tila ba may kakaibang hiwaga o magic ang bawat kataga dahil pagsapit nga ng buwan ng Hulyo, ang bawat binitawan ng kanyang labi ay isa-isang nagkakatotoo na parang hindi ka panipaniwala. Hindi lang basta natupad ang kanyang pangako, ito ay humigit pa sa kanilang inaasahan sa pamamagitan ng tila mahiwagang pagbuhos ng tulong mula sa mga tao, universidad, sikat na mga personalidad at mga bayaning OFW. Ang bawat pangarap na binanggit ni Rene ay literal na natupad na parang binuo ng isang tadhana. Alam niyo ba, hindi lang basta condominium unit ang natanggap ng pamilya. Narito ang lahat ng naglalakihang biyaya na sabay-sabay na dumagsa para sa kanila. Binigyan ng Ateneo de Davao University ng full scholar ang lahat ng 6 niyang kapatid mula elementary hanggang kolehiyo. Sasagutin ng universidad ang buong pag-aaral ng kanyang mga kapatid upang matupad ang pangarap ni Rene na mapagtapos sila. Binigyan din ang pamilya ng isang condo unit sa Madayaw sa Davao City na nagkakahalaga ng 2 milyon mahigit. Nakatanggap din ang pamilya ng 5 ektaryang lupain sa Agusan del Sur mula sa isang mabuting loob upang magsilbing pangmatagalang pangkabuhayan at sakahan. Ikatlo, teknolohiya para sa mga kapatid. Binigyan ang lahat ng kapatid ni Rene ng mga brand new na laptop at printer. Natupad din ang pangako ni Rene na 5 computer set para naman sa dati niyang paaralan sa tulong ng pamahalaan ng Cotabato. Ika-4, nakatanggap din sila ng isang tricycle at 2 motorsiklo para sa transportasyon. Ang unang motor at tricycle ay galing sa Strong Rope Athletics at ang pangalawa naman ay inatid ng isa pang sponsor habang nakaborol si Rene sa Agusan del Sur. Binigyan din ang pamilya ng pangkabuhayang negosyo mula sa isang sikat na fashion at pageant designer upang magpatayo ng pangkabuhayang negosyo. Sabi ko nga sa nanay, bibigyan ko sila ng tulong magkaroon ng negosyo dito. So, kasi I'm fashion designer, gusto kong bigyan sila ng negosyo na paupa ng mga barong, gown. Ika-5, mula sa mga vlogger at madla, nakatanggap sila ng tulong pinansyal, walang humpay na padala ng mga OFW mula sa iba't ibang bansa. Ka-6, binigyan ng 1 million pesos ang pamilya ni Rene na personal inabot ni North Cotabato Governor Lala Mendoza at nakatanggap rin sila ng 250,000 pesos mula sa Philippine Sports. Grabe ni mo no, maka-proud ba gyapon siya. Kay kanang iyang gitupad iyang pangarap no sa iyang pamilya. Kanang miski namatay na siya, na tinuod tanan iyang kuan sa iyang ginikanan. Nga mapa-eskwela niya iyang mga manghod. Lagi. Matarong ilang balay. Iya, kinabuhi ko ang nabaylo, no? Okay, kuan gid siya. Ang iyang gingon na iyang pamilya ug iyang mga igsuon. Dito natin mapagtatanto kaya pala ganoon na lamang katindi ang pangarap ni Rene na may ahon ang pamilya sa kahirapan ay dahil sa tunay na kalagay ng kanilang lumang tirahan, gustong-gusto niyang maiparenovate ito dahil tuwing uulan kahit bahagya lang ay agad na silang binabaha. Panoorin po natin ang video na ito na nagpapakita ng hirap na pinagdadaanan nila noon. Baha na sa amo na padool na ang tubig. Ang sapa.
Hindi na ako balik sa trabaho. Kung yata kong bagani ka na ako yan sa negosyo mo. Ako na yan. Ako yung mutarang sa kulungan. Yan ang isdaan. Salamat. Anan ako gananan doon sa amo tagal takagay ko gusto nga. Mayaya ko ikaw. Uglisod. Amo. Mas duduwa akong kamu. Ang ako lamang akong hatag ko yan kanimo dapat tarungon mo. Kung mahatag ko yan kanimo dapat tarungon mo. Iya pag-apsoy. Amo ganyan paraan nga pangwarta. Mga kabayan, masakit man isipin na hindi na personal na mararanasan ni Rene ang kaginhawaan at ang mga material na biyayang ito. Pero may isang bagay tayong nakakasiguro, pumikit sa mundong ito na bitbit ang kapanatagan ng isang anak na nakatupad sa kanyang misyon. Hindi man niya personal na natirahan ang magandang kondo o napaayos ang lumang bahay, ang kanyang dakilang pagmamahal sa pamilya ang naging susi upang magbukas ang puso ng buong mundo. At ang kabutihang loob ng kanyang pamilya ay patunay lamang kung bakit labis lang pinagpala ng puong may kapal. Mayo pa ang gobernador sa Cotabato kay ni dunit pag 1 million ni MVP Rene Baterbunia o 500,000 para kang adili. Pero wala gyud gibalita nga ang presidente na ay gidunit, na ay gihinabang. Makaingon pa ta may pang mga vlogger daghan pa kay nang dunit. Pero presidente o katong mga senador nga nagsigilag away din na senado o mga taga Malacañang nga kongreso murag wagi gibalita nga nay ni dunit nila. Maayo lang mo siging away din ha. Pero wagi mo gani ka hatag og donisyon. May pang mga mayor, mga kuan, gobernador sa mga probinsya. Laliman kaniyo, gobernador sa Cotabato, 1 million ang gidunit ug mga set of computer para sa giskwelahan ni Rene nga pag-elementary. Sos. Pero presidente wa gyud. Wa gyud gibalita. Kay og naa pa aw hagbay gibalita. No? Wa gyud. Murag tako mang baba. Tako mang mga baba sa mga buaya. Grabe.